Ikalimang wika, nauuhaw ako. Sa araw kong ito, ating pong susuriin ano bang klaseng pagkauhaw ang uhaw ni Kristo. Sa akin pong palagay, ang ibig sabihin ng uhaw ay pangangailangan. Pagising pa lang natin sa umaga, tumatawag na ang pangangailangan ng sikmura. Kailangan na natin ng kape at pandesal. Maya-maya, tatawag naman ang pangangailangan ng katawan. Kailangang maligo, magbihis, mag-makeup. Maya-maya, tatawag na ang pangangailangan ng bulsa. Kailangan ng pumasok sa opisina para may pambayad sa renta. Kaya't kung hindi tayo hihinto at mag-isip, ang buhay ng tao ay mistulang tarumpong kang karot. Ikot ng ikot. Takbo dito, takbo doon. Hindi alam kung saan pupunta, kung saan susuot. Ang Lunes mo ay gugulong sa iyong Martes. Ang Martes mo ay gugulong sa iyong Miyerkules. At ang resulta, yun at yun din. Gigising ka ng umaga, papasok sa opisina, matutulog sa gabi. At kinabukasan, gigising ka na naman sa umaga, papasok sa opisina, at matutulog sa gabi. Hindi ba nakakapagod ang buhay? Yun at yun din. Kaya sabi ni Santo Tomas de Aquino, the job of a wise man is to know how to order things. Ang ating pong pagkauhaw ay may order of importance. May nauna, may nahuli. The number one cause of failure here in the Philippines is that people major not in major things but in minor things. Kaya sinasabi ni Jesus, seek first the kingdom of God. Ito po ang major. And everything else, ito ang minor, will be given to you in return. Natuklasan ng tao sa kahahabol sa kanyang pagkauhaw na may last end, something that you love for its own sake and not for something else. Ito ang tinatawag ni Santo Tomas na summum bonum. Kung may only rice sa mang inasal, ang summum bonum, ang only goodness, na pagka nakuha mo na, sambot mo na ang lahat. Kaya't isa lamang ang hinahabol ng pagkauhaw ng tao, ang kanyang kaligayahan. Ang problema, mahirap matagpuan ang kaligayahan. Kaya ang karaniwang daing ng mga Kristiyano, Diyos ko, pagod na ako sa kahanap ng kaligayahan ko. Basag na ang aking bangat. Tuyot na ang aking dila. Bali na ang aking pakpak. Kailan pa kaya ako lilipat? At isang tao ang sumagot kung saan tayo lilipat. Ang kanyang pangalan, Aristotle. Ibang-iba ang hugot niya. Nagulat ako. Kapag tinatanong mo kung saan matatagpuan ng tao ang kaligayahan, ang karaniwang sagot, alak, sugal, babae. Ngunit iba ang hugot ni Aristotle. Ang sabi niya, kung gusto nating masilip ang lihim ng buhay at matuklasan ang ating kaligayahan, kailangan nating suriin ang natura ng mga bagay. Ang natura ng silya ay para upuan. Ang natura ng ballpen ay para sumulat. Ang natura ng ibon ay para lumipad. Kung gayon, ano ang natura ng tao? Ano ang meron sila na walang iba? Ito po ang pag-iisip. Man is a rational animal. Ang hinahabol ng isip ay katotohanan. Kaya't ang sabi ni Aristotle, ang kaligayahan ay matatagpuan sa contemplation of truth. Sumabat naman Santo Tomas. Ang sabi niya, ang sagot ni Aristotle, contemplation of truth ay tama. Pero binago niya ang wording. Sabi niya, beatific vision. Makakamit natin ang ating kaligayahan pagka nakita natin ang pinakamataas na katotohanan, ang Diyos. Now we see God through a glass darkly, but then face to face. Kapag nakita na natin ang katotohanan face to face, lahat ng ating pagkauhaw ay malulunasan. Ito ang contribution naman ni Santo Tomas. Sinagot niya ang mga bagay na nililinyahan ng tao para matagpuan ang kaligayahan. Una, pera. Hindi dito matatagpuan ang kaligayahan ng tao. Ang pera is just a means to an end. Whereas the last end, we love it for its own sake.
Ang pera kaya gusto natin ay means para pambayad sa renta, bigas, gatas. At kung hindi pa rin kayo makumbinse kung bakit hindi matatagpuan ang kaligayahan sa pera, mamaya po pag-uwi nyo sa bahay, i-google nyo Lotto winners. Ang mga taong nanalo sa lottery at nagkamal ng limpak-limpak na salapi, winasak ng pera ang buhay nila. Pangalawa, fame. Lahat ng tao gustong sumikat tulad ng artista. Pag artista kasi maraming tagahanga. Ang problema sa katanyagan, short term, hindi long term. Ang last end, permanente. Pagka nakuha mo na, iyon na ito forever and ever. Samantalang ang fame, sikat ka ngayon, bukas laos ka na. Pangatlo, kapangyarihan. Kaya napakaraming politiko dito sa Pilipinas. Hindi pwede ang power kasi like money, it can be used for good and for evil. Samantalang ang tunay na kaligayahan, all goodness, walang kasamang kasamaan. Kasi lahat ng evil may katapusan. Pero ang tunay na kaligayahan, walang katapusan. Pang-apat, pleasure. Let's eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Ang problema sa pleasure, may threshold, may limit. Pag narating mo na ang limit, ang climax, wika nga, then everything goes downhill. Pag pinilit mo, gusto mo pa, pero ayaw na ng katawan mo, then pleasure turns into pain. Ang last end, walang pain. So ano po ang dapat nating gawin sa araw na ito, Biyernes Santo? Ito po ang napakagandang balita sa Biyernes Santo. Ang hinahunting nating kaligayahan, hinahunting din tayo. Ito ang tulang The Hound of Heaven. Para sa akin, ito ang pinakamagandang tula sa buong mundo. Sinulat ng isang drug addict, si Francis Thompson. Ayon sa kanya, si Kristo ay isang malaking aso, The Hound of Heaven, na habol ng habol sa atin. Sa kanyang tula, ito ang sinasabi ni Francis Thompson. I fled him down the nights and down the days. I fled him down the arches of the years. I fled him. Tayong lahat ay iwas ng iwas kay Kristo, the Hound of Heaven. Kasi ang tao ayaw pumasok ng simbahan. Ayaw mabansagang santo santito. Kasi pag nabansagang kang banal, lahat bawal. Bawal ito, bawal yan. Pero ang problema, ang gusto ng tao, good time. Kaya sumigaw si Kristo sa krus na uuhaw ako. Kung paano tayo nauuhaw sa ating kaligayahan, ganun din ang matinding pagkauhaw sa atin ni Kristo. Ang hinahunting nating kaligayahan ay hinahunting din tayo. God first loved us before we loved Him. Kahit sa araw na ito, yakapin natin si Kristo. Kasi kung hindi, kung ipipilit pa rin natin unahin ang creature bago sa Creator, kung iuuna natin ang ating asawa, anak o career bago sa Diyos, kumanda kayo. This is what I call the revenge of creatures. Sila mismo ang mag-aalsa at maghihiganti sa iyo. Pag binulabog mo ang batas ng kalikasan, bubulabugin din nila ang buhay mo. Kaya sa araw pong ito, humingi tayo ng tawad kay Kristo sa habang buhay nating pag-iwas at pagtakas sa Kanya. Sabihin nating tama na pagod na siya ng kahahabol sa atin. Isuko na natin ang ating puso sa Kanya because our hearts are restless until it rests in you. Sa kandungan po ni Kristo tayo humimlay. Sa Kanyang kamay tayo kumapit, sapagkat tanging si Kristo lamang ang maghahatid sa atin sa dulo ng walang hanggan. Amen.